Okay, okay, eto na guys. Ah, This is it. Or eto na ba talaga? Is it time na for the kakamping, for the opposition, everyone to rally na behind Riza Ontiveros? Because if you look at it, grabe, she has taken up the cudgels from since ever. But I think Kian De Los Santos time pa lang, she really proved the mettle of her leadership. But Mm. clearly that was not an outlier case. Ito kay case ni Kibuloy, grabe, no? It's Riza Ontiveros has been taking up the cudgels. Grabe, grabe. First of all, Ronald, how important do you think Riza Hontiveros hearings and bringing the victims and all of that has been to this moment we're arriving at na openly diniscuss natin yung possibility of arrest or complete exile ng isa sa mga pinakamalakas na tao nung panahon ni Digong? well, nung after ng election, nakita nyo naman paano pinasa ni Lenny yung baton kay Risa. Parang ikaw Mm. na, di ba? Ikaw na mag-lead ng opposition, no? Pero siyempre, honeymoon period pa yan eh. Parang bibigyan mo ng pagkakataon yung presidente, no? To prove his mettle. Kaya hindi naman opposition banat ng banat. Pero almost 2 years na, dyan sa panahon na yan, si Risa naman na nag-scale up eh. In terms of criticism, dun sa both sides, the Duterte and the Marcoses, Maharlika, Chacha, siya naman na nag-take ng lead. At ngayon, siya yung nagko-convene ng Big Tent para do sa possible slate para sa midterms, no? At tama yung sabi ni Sunny Trillanes, dapat i-harness na yung pink wave, which should have done much earlier, no? Para talaga papunta hindi lamang sa midterm, kung hindi para tignan na rin yung 2028, di ba? Dahil napaaga na talaga eh. Yung 2028 ay napakaaga and the lines have been drawn, no? And at Yep. nakikita mo yung mga iba't ibang mga morbid na mga pangyayari. Kailangan naman may mag-scale up na hindi lamang decent, no? Hindi lamang intelligent, no? Pero meron naman talagang rason de ata, no? Meron namang reason for being na ililift yung ating politics, yung ating bansa, towards something much better than what we're seeing coming out of the woodwork, no? Lunatics, scoundrels, no? Parang parang binabaha tayo. El Nino, La Nina, pero binabaha na tayo this early nung itong mga scoundrels na ito. Kailangan may magpakita naman na naiiba sa landscape. Uphill yan. Uphill yan. Dahil alam mo naman, mga botante natin, no, ay Have to win back their hearts kasi, I mean, just to remind people before bashing the voters, our people also brought Pinoy into power. Our people made yes, Lane yes. Ang VP. Our ibig ko people sabihin, made, yeah, yeah, yeah. ang ibig ko sabihin, voters want to be given what they want, not only Mm. what they need. So kailangan mo ng The balance. desire, yeah, yeah. Kailangan mo ng balance. Yung mga Correct, activists correct. katulad natin, ang focus natin what people need, 'di That's a ba? very good point. Yun yung yun yung Very, ah, very yun good yung point. yun yung sasabihin ko na Yes. kinakailangan ng kaunting hindi lang tweaking, Kailangan ng adjustment. konting Spice Girls. Hmm. Alam mo ba? Okay. Spice Girls. What you Okay, really, okay, really okay, want, okay. di ba? Okay, I want Tandaan Oh, natin mga Spice Girls. no, no, Pinay na dilima. Eto, Lele, I mean, what is your take on this? Because, Riza is also a good friend of yours and you have been in conversation with her, in terms of understanding where's her state of mind, where things are in terms of her, Tagal yung... ko na hindi nakita. Well, I know, but I mean, how should I put it? Kasi ganito, okay, I'll spell this out na, no? Lenny is still number 3 dun sa mga surveys. From Mm. both what and Ronald I understand, number 1 na si Rafi Tulfo. Okay, so for the past 2 quarters, it's Rafi na. And Leloy, you are the last person to be surprised by this. We have been talking about the rise of not one, but potentially 3 Tulfos. Ben and Art. Kahit si Ben, no? Kahit si Bitag, nandyan na rin. Ang basa ko, Ben will try to run also for president. So yung tatlo na yan na Tulfo, nako, Bitag. maging Tatakbo na grabing rin si competition na yan. So, Bitag kayo lahat. kaya nga, pare, di ba? Mama, ilalagay ko yan sa patibong ng aking bitag. Ito yung favorite mo, si Ben, di ba? Si Ben. Isumbong Katulpo, 'di ba? Yan na yung household At word na Hello, yun. hello. para sa bitag, lalabanan natin ng corruption in society. Lugar, Bitag lugar. natin yan. Yan yung tuwang nila, yung tuwang na American. Yeah, si Ben yung may pinakamakapal Yung tuwang niya. na tang. Imagine mo, mag-state of the nation din yan. Pero ito, going back to this,
No, because Lenny's still number 3 sa mga surveys, and Lenny has not made clear where she stands. There's some people pa rin who are saying she has to have another shot at this, diba? Kasi after all, nag-first runner-up naman siya, nanalo naman siya. But my point is, until hindi tayo clear dyan, the momentum is slipping away, di ba? Kasi 2028, hindi mo pwede paghandaan ng 2027, 2023. We saw what happened last time when you do things at 11th hour. Na-lock in na ng kabila niyan, di ba? I mean, the Tulfos are gaining ground. Sara will still be there last time I checked. And, di ba, Ronald, we discussed, Basta will be option B. If ever Sara suddenly drops out of the game, Basta will be there. And I don't think Basta is someone we should More handsome, Digong. Although, maging 40 ba siya by 2028? Ay, yun lang nang hindi ako sigurado sa... Hindi, ako nga, maging 40 na pala siya. O, tama. Ano naman? Pasok siya. Pasok siya. Unlike Vico Soto, unfortunately, hindi pa siya pasok. So, yung mga umasa kay Vico Soto, maaga pa. Unlike, I don't know, sa France ka, 34 years old na yung Prime Minister, pwede na di ba? LGBT pa. Exactly. And stylish pa, di ba? Medyo... Le Français. No, Lele, where do you stand on this? I know this is a difficult conversation and probably I was the first idiot to steer the fire, 'di ba? Kaya nga ang daming galit sa akin, but Dapat just Risa being, na. I wonder why. I wonder why maraming galit sa'yo. kaya nga si Sunny ang 'di ba? Siya lang nag-support sa akin na gano'n. So sabi ko, there must be something between me and Sunny Trillas. Siguro talaga mga ano tayo, no? Yung mga toxic masculinity. No, I'm just kidding. No, but seriously, Leloy, I mean, what is your read on this thing? Yun nga, 'di ba? Matagal na dapat kasi matagal nang pinasa yung baton kay Risa, 'di ba? After the election pa lang sinabi na ni Lenny yan pero hindi na wala namang sumeryoso doon eh. Hindi sineryoso ng followers ni Lenny, hindi rin naman at I think sineryoso ng followers ni Risa kasi ayaw rin naman magmukhang ambisyoso at saka nandiyan pa rin naman si Lenny, but I think from Lenny's perspective, I mean, just tignan nyo yung social media ni Lenny. Mukha bang tatakbo yan? Mukha bang interesado yan in national politics? Mukhang ang interest si Lenny ngayon is to connect with Filipinos across the world, for one thing. And obviously, she misses her family. Nanay na nanay ang kanyang Instagram, nanay na nanay ang kanyang social media. At saka, ang kind of national advocacy ni Lenny ngayon is to think about national problems related to disinformation and things like that. Yung kanyang mga lecture, mostly ganyan ang mga kanyang pinag-uusapan. Pero hindi na talaga pinag-uusapan ni Lenny ang electoral politics. And if she wants to do it, she needs to shift now. Pero mukhang wala namang ganong klaseng interest. Mukhang kung magkakaroon ng interest local. Yeah, but the local one could be the jumping point for 2020. So yung mga, ano? But the local could be a jumping point for 2020. That's true. Or at least pero that's I think the hope of her. Meron talagang level dito na kailangan tanggapin ng mga kakamping na out na yung idolo nila. And the next movement should not be a kakamping movement. Iba na ito. So yung gusto kong itanong sa inyo is, kung magsalita minsan people like Sunny, sasabihin nila, yung mga kakamping dapat suportahan na si Risa. Totoo yun. What's beyond the kakamping? Meron bang beyond the kakamping? Meron bang constituency na pwedeng masagap si Risa that transcends yung kakamping base na nabuo ni Lenny nung last election? Pwede siya makakuha She got more votes, right? And then technically Oo nga, pero ano yun? Ano yung concerns nila? Paano mo sila i-convince? Sino sila? Anong demographic nila? Yeah. Isang dahilan kung bakit nakakuha ng 61% ng boto si BBM ay dahil dun sa unity ng Duterte at saka ng Marcos. Yun, wala namang ibang campaign peg eh. Unity lang eh, 'di ba? Siguro distant second yung 20 pesos na rice. No? So, yun yung kanila eh, no? Yung Duterte brand and the Marcos brand joining together. Taliano Gold, Taliano Gold, wag mong kalimutan. Yeah, in a very simple campaign. Unlike halimbawa yung Lenny campaign na medyo cluttered, ang daming issues, no? Ito very simple. Pero ngayon, wala na yung unity, no? Kaya tingin ko, isa yun sa mga pwedeng pagkuhanan. Yung mga bumoto for unity, nakita paano siya nag-unravel, no? Yun yung pwedeng kunin niya, no? Meron pa rin may iwan sa Digong, meron pa rin may iwan sa Marcos, pero in between, baka pwedeng may makuha si Risa pandagdag dun sa kakampings, no? Dun sa kakampings. So anong hunch mo, Ronald? Like, anong nakikita mo So, sino sila Ronald? Sino yung mga yun? Like ano yung concerns nila or even demographics, taga saan sila, anong class nila? 60% of voters are young people. And most of that nakuha pa rin ni BBM tsaka ni Sara. Aagawin niya 'yon. No? Aagawin niya 'yon.
no? Yung ganong klaseng at least substantially. Paano kahit nakakuha si Lenny ng 15 million votes, no? Yung sa kabataan, kamaramihan pa rin na kay BBM Sara. At kung titingnan mo yung numbers, no? 60% ng botante are 40 below. These are 3-4 years old when EDSA happened, no? So iba yung pang-akit mo sa kanila. Iba yung pang-akit. Hindi na pwede yung mga lumang yellow narrative, EDSA narrative. Bahagi yon for your base, for your network. Pero kung gusto mo manalo, you have to go beyond that, no? Beyond that, no? So ano na yung bago nating kwento, Ronald? Kasi medyo malungkot din nung last EDSA celebration. Kasi every time EDSA celebration, yes, importante na sariwain, pero lumalabas din minsan yung pagkalaos ng mga tao eh. Every time sineselebrate yung EDSA. Kasi nakikita mo, parang okay, sige, bigyan natin kayo ng pagkakataon to celebrate your nostalgia. Pero kakanta na naman ng handog ng Pilipino, kakanta naman magkaisa, lalabas na naman, magdidilaw, tapos parang walang pumapansin pag Nostalgic. ganun. Parang nostalgic na Oh. siya, di ba? So Yes, sige, yes. bibigay ko Pero, sa inyo yung nostalgia pero nyo ang every objective kasi, February. Lenloy, nung last EDSA, no? Ang objective dyan is to consolidate your base. Because last year, ang kaunti ng sumama. This year, medyo mas malaki nationwide. No? From Siquijor to Dumaguete to Tagum to Isabela. Ibig sabihin, kumpara last year, yung celebration na sobrang subdued, sobrang konti. Ngayon medyo lumawak. Ibig sabihin, it's an attempt to consolidate your base. Not to get votes from the BBM Duterte pa. No? So, i-consolidate mo muna dahil yan ang gagamitin mong network eh. Di ba? Tapos ang second part, yung kakamping, no? In their hundreds of thousands. Huwag mo kalimutan, yung rally sa Pasig is 700,000 people. Hindi yan hakot. Yung rally sa Pasay was 800,000. Yung meeting de Avance, 1.2 million sa Makati. Tapos all over the country, hundreds of thousands. These are the biggest rallies since EDSA. No? Hindi yan EDSA crowd. Yan yung kakamping. Yan yung second part na kailangan mo i-harness. Tapos ikatlo, ito na. Pupuntahan mo na yung mga bumoto kay BBM at saka kay Sara. So, tatlong stages eh. Dito mo kinakailangan, sa ikatlong stage, yan yung tinatanong mo, ano na yung narrative? No? Ano na yung peg? No? Yan na yung... Pero punta tayo sa second stage. Yung second stage, ang kailangan mo dun, si Lenny. Well, Lenny, ang proposal naman kasi dati, after the election, magsama si Risa at saka si Lenny in a nationwide Thanksgiving and listening tour Town to hall consolidate style. the kakamping. It never happened. Dahil nga si Lenny nag-abroad na, tapos si Risa legislator siya eh. No? Legislator siya. Hindi siya pwede mag-sharpest line eh. Na kinakailangan mo as an opposition leader. Legislator ka, kinakailangan mo magkaroon ng consensus doon sa mga bills mo. No? Pero after the midterm, magbabago na yan. No? After the midterm, magbabago na yan. Kaya medyo So, hirap din pwede pa bang buhayin yon yung nationwide tour na magkasama sila? Sana, no? I don't have the numbers eh. Pero halimbawa, itong mga survey ngayon, no, na yung pro Lenny yung nakuhang boto ni Lenny ay 27%. Dito sa survey ng Okta at saka ng ano ba tong bagong survey firm ay lumalabas na nadagdagan ng 10% si Lenny. WR ba yun? WR? Sina Robin. Sila Robin Garcia. Nadagdagan ng 10% si Lenny. Ibig sabihin, may bahagi do sa Bongbong Sara na lumilipat. Naghahanap ng alternative. Yun yung ibig sabihin ng numbers. No? Not as huge, not as dramatic, pero significant. 10% From 27 na nakuha ang boto ni Lenny, nagkaroon siya ng 37. No? So naghahanap yun. Naghahanap yun ng leader, naghahanap yun ng political project. No? At kung yan ay indicative of a growing disenchantment at saka kwando sa BBM at saka Duterte camp, magandang symbol yan. Magandang symbol. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, the EDSA is different. Yung EDSA ay umalis ka doon sa nangyari last year na halos walang celebration. Ngayon na nationwide, may energy, pupunta ka ngayon sa second stage, the kakampings. Okay, so let's talk about yung kampanya ni Risa kasi syempre nakita natin yung kampanya ni Risa
simula pa lang dun sa magandang laban, hanggang doon sa pro-moms, hanggang doon sa naging really healthcare candidate si Risa. So, I think nangapa ang mga people around Risa until nahanap yung formula na gumana, which is, I think, connected largely sa healthcare. On a substantive level, di ba? Pinapakita mo na yung good governance manifests in being able to provide people with decent public services. And of course, naging healthcare yung cause ni Risa. Yun yung naging winning formula niya after 2 previous tries. Scalable ba yon, Ronald, to a presidential campaign? Iba kasi yung senador eh. Hmm. Pag kayo, 12 seats yan eh. Marami kayo naglalaban. Sa presidential, halos one-on-one yan eh. 1-on-2, 1-on-3. So, dito, medyo mag-i-scale up ka eh. Dahil mag-i-scale up ka, na hindi sapat yung medyo cognitive. Sa presidente, kailangan emotional eh. Di ba? Kailangan emotional eh. Yung approach mo. Tsaka dapat simple yung message. So, hindi ko alam what that will be. No? Halimbawa, bakit nalalampasan na ni Tulfo si Sara? No? Dahil si Tulfo, in a way, populist, no? Without the EJK. Di ba? Yun yung may kaunti siyang may hinahaluan niya ng kaunting modernity eh. Pero pinipili niya yung battles niya. Banat sa mga bilyar, sa land conversion, no? Banat sa DepEd, no? Dito sa pag-deteriorate ng ating education, banat sa PCSO, no? Dahil yung mga mahihirap, yan lang ang kanilang quick rags to riches, dinadaya pa. So makikita mo may calculate, pero hindi siya bumabanat sa national, tahimik siya ron. 'Di ba? Yung mga nagdi-divide sa bansa. Gagawin niya yan after ng midterms. Pati Kibuloy, di ba? Wala siyang statement. Andun Pero din bumoto siya against. No? fairness. Kasama siya nila Risa doon sa against doon sa pagpapadepensa kay Kibuloy. So, namimili siya. He's choosing his battles. Pero not too controversial para yung canons ay tumapat sa kanya. Pero mine-maintain niya yung populist rhetoric. Baka kailangan ng dagdagan ni Risa yon. No? Not yung populism na negative. No? Yung something different, something emotional, something disruptive, something about what people want, not only what they need, no? Anong combination niyan? Without coming off as grandstanding, di ba? Kasi the accusation against Tulfo is nag-grandstand sila. Yung mga, I know it works number-wise. Pero value added yun, ha? Value added yung gano'n, ha? In our political system, value added. Bagay. I mean, there's no other way but to grandstand. Ikaw, Lelo, I mean, what are the embers of a kind of a next generation, less pink movement 2.0, or I don't know, ano maging next kulay? I don't know, hopefully purple, my favorite color. Ano sa tingin mo? What should be the elements? What is the new synthesis? Yung ang kinatatakutan ko dito is, tama si Ronald kailangan mo i-consolidate yung base. Pero in a way, yung base nostalgic at baduy. So, kailangan ma-placate mo sila, yung mga traditional dilawan, pero kailangan mo ring i-tamp down yung tendency na mag-moralize. Kasi yun naman talaga yung pinakamalaking problema ng dilawan eh. I was just looking through op-eds na mga pro-Lenny, tapos sa Inquirer, yung meron pa rin mga sa Inquirer na kung binoto mo si Marcos, bobo ka, existential threat sa ating demokrasya dahil kinakalimutan natin yung inalay ni Ninoy at saka ni Cory sa atin. Meron pa rin ganun eh. As recently as yung Lenny campaign. So yung ganung klaseng base, how do you, I mean, in a way kasi, hindi mo naman kasi sila todo i-placate. Hindi mo naman sila kailangan talagang i-placate yung ganung klaseng baduy na base. Kasi nung gagawin nila, iboboto nila si Marcos. Iboboto nila yung... Sa'yo na yun eh. Sa'yo na yun eh. So kahit medyo ako sa tingin ko wag mo na silang alagaan eh. Kasi susunod naman yung mga yan eh. Just really come up with a really new narrative. Tapos every February, you can build them out like veterans and then celebrate them, fet them. Rituals. Kalimutan mo sila para sila na ang ating equivalent of mga World War II veterans. Magbibigay pugay ka sa kanila once a year. Pagkatapos nakakalimutan mo na sila, hindi ka nakakanta ng Handog ng Pilipino. Ganyan yung impression ko dyan. Lele, pero anong gagawin mo dun sa mga Karen? Yung medyo Titas of Manila types. Mag-iingay mga yan. Lalabas yan, tatawagin nilang bobo yung oposisyon, sasabihin nilang walang nagawang mali si Cory, tapos tahimik ka na lang. Ngitian mo na lang.
Pagkatapos, you really seek out a new narrative for the electorate na hindi dilaw. And I think open yung mga tao sa ganun dahil nga ang laki-laki nun eh. Malaki yung crowd na yun. At saka What well-resourced. that is going to be the big challenge. Very illuminating sa akin yung framework ni Ronald. Base, pink, and then the next level. Yung pinakamahirap talaga yung next level. And well, matalino naman kayo ni Ronald pero wala kayong maisip na naratibo para dun sa next level na yun. So mahirap talaga to. Mahirap talaga. Marami akong naisip pero wag mo na nang sabihin, don't alert the enemy. So, baka makuha ni BBM sa bagong Pilipinas niya na hindi namin baka ma-explain. hindi politically correct eh. At saka yun, isa pa yun, Women's International Day, mag-ano muna tayo, mag-congratulate. Ako, Lelo, for all of the, I mean, for all of this scrambling to figure out what's gonna come, muntik na ako mag-dun, no? Parang I'm gonna see what's there in the sand, yung mga ganun. But Lelo, see how far we have come, thank God. Like, remember when we were having our first episodes together, talagang despondency tayong dalawa, di ba? It was really depressing, a lot of bitterness. Look at how far we have come in the past 18 months to 24 months. We have gone from despondency to like, wait lang, baka naman, di ba? And so now now we have good problem. The good problem is like, how are we gonna make use of pause? Hindi na tayong survival mode eh. Kasi medyo 2 years ago, di ba, Ronald? Puro tayong mga survival mode in the sense that all of us were lonely in our own ways. Kasi, di ba, we took independent position. Si Ronald, matagal na canceled yan. Pero Ako, hindi ako lonely ah. ayan ka na naman, kakatapos ko lang na single by choice. Tapos single lonely. Kami ni Leloy kasi dami nagkalit sa amin eh. Kasi lalo si Leloy, hindi yan yan eh. He doesn't hold back. Ako naman, bardagulan on Twitter and all. Eh doon na nga lang sila malakas sa Twitter. Doon ko pa sila binardagulan, di ba? So, so I think we have come very far. So once you look back like that, I think we can look forward. Medyo naging tunto na ako. Meron akong tanong sa inyo. Is it possible na the analogy is imperfect but that Risa campaign could be a Bernie Sanders type campaign na kahit hindi siya manalo, kaya niyang itulak yung other opposition figure to left position. So just let's game this out. Merong Marcos or Duterte candidate, merong Rafi Tulfo, merong Risa. After a while, we realize that the opposition really has to back Tulfo. Otherwise, may mananalo na pro Marcos or pro Duterte. Si Rafi ang magiging presidente mo. Pero gagamitin mo yung constituency ni Risa to push that candidate towards more progressive, Leverage ka. Exactly, may leverage ka. Pwede ba yun na parang parang siya yung magiging Joe Biden, si Risa yung magiging Bernie Sanders? Hindi siya sinasabi ko we shouldn't aim for a win pero realistically pwede mangyari yun. Posible yun, no? Si Tulfo is not a Hillary or a Biden, no? Pero wala siyang political party, wala siyang political movement. So he's a blank check. That could be positive or negative. Ang gagawin mo is to contest that blank check. Iba yun ang gagawin mo. Baka nga pwede kung depende kung tataas si Risa sa survey, pwede sila mag-team ni Tulfo, no? So iba kasi kung bahagi ka ng team para mag-negotiate, no? Yun yung pero yung sinasabi mo, that's feasible, no? Actually, even almost probable, right? I mean, if current trend lines continue, that's the probable outcome. Dahil si Tulfo, wala talaga siyang wala siyang machinery, wala siyang political party, wala siyang coalition, no? Wala siyang platform, which could be positive. Dahil maghahanap siya. At kung nandun ka, mga organizer. At kung nandun ka sa gilid-gilid, no? Hindi ka malayo, pwede mo i-contribute 'yon. No? And unlike BBM, he's a self-made man. No offense, right? That's a big difference with BBM. Kasi 'di ba ang criticism natin kay BBM, medyo blank pa rin siya. The thing with Tulfo though is, meron siyang yung will to power. Very Nietzschean, 'di ba? May will to power yung taong yan, 'di ba? I mean, he has made it so far from what? Ang main bill niya is land use. Na hindi malayo sa atin. Yun yung kanyang Actually, you have a point. Land use, no? Imagine mo land use.
Tsaka actually, yung defense of women and children, hindi feminista yung angle ni Rafi. Medyo chivalrous, kailangan ipaglaban ng mga pinakamahina sa lipunan. Ganon, parang Oh, macho chivalrous yung kanyang approach to women and children. But the point is, may malakas traction siya sa yun. issues It May of get traction things domestic done. yun. violence. It get Diba? things done. Exactly. Pero ano yun, pwede iba yung manifestation, pero kung may feminista ka na alongside that, pwede Mm. mong baguhin yung tono nun. Kasi Yes. bukas siya sa ganun eh. Kahit sa Mm. show I pala think niya, so. ang pinakaayaw ni Rafi Tulfo, naalala ko doon sa Wanted sa radyo, ang pinakagalit siya sa mga nambubugbog ng babae. Yeah, mga asawa, mga boyfriend, no? Doon siya galit na galit. And I think Riza being there, meron siyang effect talaga eh. Di ba? Nakita mo even si Robin Hood, very malumanay siya. Ma'am, mawalang gana po. I mean, yung mga ganun, yung mga very respectful siya and all of that. Di ba? Mawalang galang po, sorry. Mawalang gana. Mawalang galang na walang gana talaga ako minsan sa mga senador. Tsaka Big R, anti-China siya. So far, yes, and we have to make sure he stays on that course, no, diba? I mean, he has a good instinct for things, no, and I think as long as majority of Filipinos are where they are, people like him will always. I'm not saying he doesn't have conviction. I think he's. So I think we can close this episode and go to the last episode. Pag-usapan natin yung favorite ni Leloy, U.S. trade delegation. Charot. No, industrial policy. Ito na, we'll just see out na Leloy on this one. Thank you so much, guys. This was good. I think. For all we know, baka tayo na lang ang talagang gumagawa ng mga ganyan discussion, no? Blueprint na talaga. No? Ang kapal ng mukha natin, eh. I'm just telling you, Lelo, you never know who's listening to me. May mga nagte-text sa akin ng isang araw. Alam ni Ronald yan. Sino At mga may ganyan. pumipitik sa mga dilaw at saka sa mga pink. Yeah, So exactly. hindi na lang sa'yo galit, Richard. Oo naman. Pero maraming mahal sa akin from other sides. So, okay lang. Balance lang sa akin. Okay, guys. Thank you so much. God bless. Okay.